Ang baso ng katas ng dalandan. Baso ng katas ng dalandan. Noon, kulay ng umaga. Ngayon, kulay ng dugo. 5 taon, araw-araw, nilalagyan niya ng lason ang iniinom ko. Sa ngiti at lambing, tinutulak ako sa braso ng amo niya. Isang pirma lang mula rito, kapalit ay posisyon sa laboratoryong pinag-aagawan ng marami. Ako. Laruan. Palamuti sa buhay niya. Isang gamit na pwedeng itapon. 50 taon ko siyang pinagsilbihan. Binigyan ng tahanan. Anak. Pati kaluluwa. Kapalit. Isang ospital. Katawang sirang-sira. At sa huli, isang eksena na hindi ko malilimutan. Sa tabi ng kama ko, yakap-yakap ang ibanal na liwanag ng buwan niya. Patay na rin sa wakas ang hangal, sabi niya, parang nakahinga ng maluwag. At ang babae. Mumiting parang pusang nakahuli ng ibon. Noon pa, hindi rin sigurado kung sa kanya talaga ang batang ipinanganak mo. At babae lang. Hindi magdadala ng pangalan mo. Tumango siya. Mahirap kung wala ka at ang ating anak na lalaki. Ngayon, mabubuhay na tayo ayon sa pangarap natin. Sa huling tibok ng puso ko, nanigas ang galit. At nang idilat ko ulit ang mata ko, bumalik ako sa unang araw. Unang baso ng katas ng dalandan. Ngayong ako na ang maihawak ng baso, ako rin ang pipigan ng kaparusahan. Patak-patak, Kabanata 1, Katas ng dalandan sa umaga. Sumisingaw ang halimuyak ng dalandan. Presko. Malinis. Mapang-akit. Ganyan din siya umiti noon. Inumin mo na, kakapiga ko lang. Inabot ko ang baso. Mabigat. Parang buo kong nakaraan. Noon, ininom ko ito ng walang tanong. Ngayon idinikit ko lang sa labi, pero walang patak na dumaan. Kakain muna ako bago uminom. Baka masaktan ang sikmura ko. Tumango siya. Walang alam. Wala ring kutob. Pagsara ng pinto, tinitigan ko ang baso. Sa ilalim ng liwanag, tila ginto. Pero para sa akin, ginto ng traidor. Binuhos ko sa lababo. Umalon, nawala. Isang simpleng kilos. Isang bagong simula. Hindi ko siya atakehin ng diretsahan. Mas masarap ang paghihiganti kapag mabagal. Kapag bawat araw, ramdam niya ang pagguho ng mundo niya. At alam ko kung saan sisimulan. Ang kanyang banal na liwanag ng buwan. Unang yugto ng paghihiganti. Ang unang bagay ay ang kanyang kalaguyo, ang tinatawag niyang kiputi at liwanag ng buwan, sa kanyang mga bulong sa gabi. Siya ang susi, ang pinggan na magbubunyag ng tunay niyang pagkatao. Ngunit sa sandaling ito, isa pa lamang siyang anino, isang presensyang lumulutang sa gilid ng mga komperensya ng agham, kumikislap sa likod ng mga papel at ngiti, ngunit hindi pa kilala ng publiko. Kung nais kong mawala sa kanya ang lahat, hindi sapat na atakihin lamang siya ng isang beses. Kailangan kong lansagin, dahan-dahan, ang dalawang haligi na bumubuo sa kanyang mundo, ang kanyang karera at ang kanyang pag-ibig. Binuksan ko ang lumang aparador, at mula sa ilalim ng mga damit na matagal nang hindi nagagalaw, kinuha ko ang isang maliit na kahong gawa sa Nara. Doon nakatago ang lahat ng ipinagmamalaki niya noon, mga sertipiko, plaque, at mga calling card ng mga taong pilit niyang kinapit para umangat. Isa-isa ko itong binuklat, hinaplos ang bawat papel na dati isimbolo ng kanyang itagumpay, at itinanim sa isip ang mga pangalan at ugnayang alam kong kailangan niyang panatilihin para manatili sa tuktok. Upang pabagsakin ang isang tao, hindi mo kailangang sumugod sa pintuan. Sapat na ang unti-unting pag-alis ng mga batong pundasyon, at kusa itong guguho, walang kalaban-laban. Hapon ding iyon, nagtungo ako sa aklatan ng unibersidad kung saan siya, kasalukuyang isang mag-aaral sa graduate school. Hindi para siya iharapin, kundi para hanapin ang taong nararapat. Sa nakaraang buhay ko, nakilala ko ang isang tao, isang kasamahan niya, tapat, matalino, at higit sa lahat, isang taong tahimik ngunit buong pusong tumulong sa akin noong ako'y winasak ng tsismis at kasinungalingan. Ngunit noon, bulag ako sa aking tiwala sa asawa, kaya't binaliwala ko ang malasakit na iyon. Ngayon, hindi ko nahahayaang maulit iyon. Pagpasok ko sa aklatan, agad kong nakita siya, nakaupo sa sulok ng isang mahaba at tahimik na mesa, nakayuko sa pagbasa ng makakapal na papel. Ang liwanag mula sa bintana ay bumalot sa kanyang balikat,
parang gintong sinag na humuhubog sa isang matatag na anyo. Lumapit ako, maingat na hindi masyadong makalikha ng ingay at mahina kong sinabi. Naalala mo pa ba ako? Itinaas niya ang kanyang ulo, kita ko ang bahagyang pagkabigla sa kanyang mga mata, bago yon napalitan ng isang banayad na ngiti. Ikaw ang asawa niya, hindi ba? Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko'y bulong ng sarili kong katotohanan, sa ngayon. Pero hindi na magtatagal. Umupo ako sa tapat niya, at sinimulan naming pag-usapan ang mga pangkaraniwang bagay. Unti-unti, dinala ko ang usapan sa mga proyektong pinagtatrabahuhan ng aking asawa. Mula sa maliliit na detalye, sinimulan kong ihabi ang larawan ng mga butas sa kanyang pananaliksik, mga kahinaang alam kong kapag naungkat ng iba, ay dudurog sa lahat ng kanyang kredibilidad. Tahimik lamang siyang nakikinig, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang tingin, parang sinusuri niya kung hanggang saan ang kaya kong gawin. Sa huli, tinanong niya, ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Tumingin ako diretso sa kanyang mga mata, walang pag-iwas. Gusto kong mawala sa kanya ang lahat. Karera. Dangal. At ang babaeng iyon. Bahagyang umangat ang kanyang kilay, ngunit hindi siya mukhang nabigla. Marahil, matagal na rin niyang kilala ang tunay na mukha ng taong iyon. Iniabot ko ang aking kamay. Makikipag-alyansa ka ba sa akin? Pagkatapos ng ilang segundo, ipinatong niya ang kanyang mainit na kamay sa akin. CJ. Pero mula ngayon mag-iingat ka. Sa gabi. Nang gabing iyon, bumalik siya sa bahay at sinalubong ko siya tulad ng dati. Naghain ng hapunan, nakipagkwentuhan, at mumiti habang ikinukwento niya ang kanyang iabala sa araw na iyon. Hindi niya alam na bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay itinatala ko sa aking isipan, mga detalyeng magiging bala laban sa kanya. Habang natutulog siya sa aking tabi, gumuhit sa aking isipan ang malinaw na mapa ng paghihiganti. Isa, wasakin ang kanyang karera, para siya'y mawala ng lugar sa akademya at talikuran ng kanyang mga kasamahan. Dalawa, ibulgar ang kalaguyo, upang pareho silang mawala ng mukha, at siya'y mansahan bilang taksil. Tatlo, putulin ang lahat ng koneksyon, upang maiwan siyang nag-iisa, walang sasalo. At sa huli, kapag siya'y lumapit sa akin para humingi ng awa, ako mismo ang tatanggi. Pumikit ako, ngunit sa ilalim ng katahimikan, naglalagablab sa aking dibdib ang malamig at matalim na apoy. Sa buhay na ito hindi lamang ako mabubuhay. Ipapalasap ko sa kanya ang bawat patak ng tubig dalaga na may pait ng sarili niyang lason. Ang tubig dalaga at ang pagbabalik ng nakaraan. Dominic Vergara, una siyang natigilan, ngunit agad ding tumayo at inilapit sa akin ang isang baso. Ito espesyal ko itong binili para sa'yo. Noong nakaraan, madalas kong ibigay sa kanya ang mga magagandang bagay, kahit na para sa akin ang mga iyon. Sanay akong ipunin ang pinakamahusay para sa kanya. Noon, gaya ngayon, kunwari puno siya ng lambing at pasasalamat. Pinaghirapan ko talaga to para sa'yo. Araw-araw kang pagod, nagtatrabaho sa pabrika, tapos aalagaan pa ako, magluluto, maglalabad. Noon, lubos akong naantig. Sa panahong iyon, bihira ang makatikim ng gatas o sariwang inumin, at ang inakala kong kilos ng pagmamahal ay isang tusong bitag pala. Kinabukasan, nagising akong hilo, mabigat ang katawan. Sinabi niya na ang tubig dalagay para linisin ang katawan na baka nahilo lang daw ako dahil sa sobrang tulog. Ngunit sa katotohanan, nang ako'y mawala ng malay, itinulak niya ako sa mga bisig ng kanyang gurong higit 50 taong gulang. Nanlamig ang buong katawan ko habang pinipilit panatilihing kalmado ang boses. Dominic, hindi ko tumainom. Itinulak ko palayo ang baso. Alam mo namang sumasakit ang tiyan ko sa tubig dalaga. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya, halatang nabigla. Kung ayaw mo, itatapon ko na lang ni. Ngunit tumitig ako sa kanya, malinaw na ipinapakita, kung hindi ikaw ang iinom niyan, hindi ako titigil. Sa huli, wala siyang nagawa kundi sipsipin ng kaunti, bago dali-daling itinapon ang natira. Medyo maasim pala sayang, bulong niya, pilit tinatawanan. Ngunit alam ko, sa simpleng basong iyon, nagsimula na ang pagbagsak niya. Nang makita ko ang mukha ni Dominic Vergara, para itong nawala ng dugo. Halos parang isang kandilang malapit ng mamatay ang ningas, maputla, walang sigla at puno ng kaba. Alam niya na kapag nalaman ni Sir Antonio,
ang kanyang guro na kilala sa init ng ulo, ang ginawa niya ngayong araw tiyak na may bagyong darating bukas. Hindi lang sermon ang abutin niya, baka pati ang reputasyon niya sa unibersidad ay mabahiran. Sa loob ng ilang araw matapos ang insidenteng iyon, naging mas maingat ako kaysa dati. Lahat ng pagkain, inumin, o kahit isang pirasong candy na dumaan sa kamay ni Dominic ay hindi ko tinanggap. Ayokong bigyan siya ng kahit kaunting pagkakataon para muling ipahiya o saktan ako. Isang umaga, nagbihis ako ng maayos, isang puting blusa, simpleng palda na hanggang tuhod, at sapatos na may kaunting takong. Tumungo ako sa unibersidad kung saan nag-aaral si Dominic, hindi para bisitahin siya, kundi para puntahan ang isang taong mahalaga sa plano ko, Ma'am Corazon Mercado, ang kilalang guro sa kolehiyo ng kimika. Si Ma'am Corazon Mercado ay halos 40 taong gulang, may maayos na ayos ng buhok at suot ang isang peres ng salamin na nagpapakita ng kanyang karunungan. Sa unang tingin, mukha siyang mabait at may dignidad. Nang makita niya ako sa pintuan ng kanyang opisina, agad siyang humiti, wari iniisip na ako'y isa sa mga estudyante ni Dominic na may dalang mensahe. Ngunit hindi ako nagpaligoy-ligoy. Ma'am Corazon Mercado, panimula ko, diretso ang tingin, gusto ko pong mag-aral. Gusto kong makapasok sa unibersidad. Bahagyang tumaas ang kilay niya at inayos ang salamin. Ayon sa alam ko, wika niya, hindi ba't ikaw ay nagtatrabaho ng buong oras para suportahan si Dominic Vergara sa kanyang pag-aaral? Hindi ba't iyon ang dahilan kaya hindi ka nakapagpatuloy sa kolehiyo? Tama siya. Mula pagkabata, alam na alam ko kung paano napunta si Dominic sa buhay namin. Siya ay isang batang ulila, natagpuan ng mga magulang ko sa gilid ng palayan, noong taon ding isinilang ako. Dahil sa komplikasyon ng ipanganak ako, mahirap nang magkaanak muli ang nanay ko. Ayaw ng mga magulang ko na lumaki akong nag-iisa, at marahil sa kanilang pag-aalala, itinuring nila si Dominic bilang magiging kapareha ko balang araw. Lumaki kaming magkasama. Minahal siya ng aking mga magulang na parang sariling anak, o higit pa. Dahil pareho kaming nag-aaral noon, napilitan ang tatay ko na magsagawa ng iba't ibang trabahong mabibigat at marurumi para lang masuportahan ang pangangailangan naming dalawa. Nang ako'y nasa ika-10 baitang, ipinahayag ni Dominic ang kanyang pangarap. Gusto niyang mag-aral sa kolehiyo para magkaroon ng magandang kinabukasan, para raw matustusan ang buhay naming dalawa at maalagaan ako. Naniwala ako. Lubos. Kaya isinakripisyo ko ang sarili kong pangarap, hindi na ako nagpatuloy sa kolehiyo matapos ang high school. Sa halip, nagtrabaho ako araw at gabi, at buwan-buwan ipinapadala sa kanya ang malaking bahagi ng sahod ko para sa kanyang matrikula at gastusin sa lungsod. Naalala ko pa ang sandaling pumasa siya sa entrance exam, hinawakan niya ang kamay ko, luhaan, at nangako, mahal, pag-graduate ko, pakakasalan kita agad. Pangako, aalagaan kita habang buhay. Noon, iyon ang pinakamagandang pangungusap na narinig ko. Ngunit, gaya ng isang palasong tumama sa puso, natuklasan ko kalaunan ang katotohanan, ginamit lang niya ako. Ako'y naging isig, tagapaghugas ng mga problema niya, habang siya ay umakyat sa hagdan ng sariling ambisyon. Ang kapalit ng lahat ng sakripisyo ko. Pagmamaliit, panlilinlang, at walang humpay na pag-abuso sa tiwala ko. Ngayong nabigyan ako ng isa pang pagkakataon, isang bagong simula, hindi ko nahahayaang mauwi sa ganoong trahedya ang buhay ko. Muli kong buuin ang sarili ko. Mag-aaral ako para sa sarili ko, magliliwanag sa sariling landas, at hahabulin ang mga pangarap na minsan kong isinantabi. Mas tumatag ang tinig ko habang sinasabi. Ma'am, mahilig po ako sa pagbabasa at lalo na sa kimika. Ayokong maaksaya ang buong buhay ko para lang itulak pataas ang isang lalaking hindi naman ako pinahahalagahan. Nakita ko ang bahagyang pagkagulat sa kanyang mga mata at maihalong paghanga. Hindi ko pinalampas ang pagkakataon kaya agad akong nagdagdag. Ma'am, gusto ko pong mag-exam para sa kolehiyo ng kimika dito sa unibersidad ninyo. Kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyo po akong bigyan ng pagsusulit ngayon din. Bahagyang nagduda si Ma'am Corazon. Ngunit kalaunan ay bumukas ang kanyang drawer at inilabas ang isang set ng exam paper, iniabot ito sa akin. Ang papel na iyon ay tila tiket papunta sa bagong yugto ng buhay ko. Habang hawak ko ang papel, sumagi sa isip ko ang nakaraan, ang buong taon na ako lang ang nagpalaki sa anak namin dahil abala raw si Dominic sa trabaho.
Hindi man lang siya nagpakita ng malasakit at kapag humihingi ako ng tulong, malamig ang sagot. Abala ako sa mga mas mahalagang bagay. Ikaw nga, buong araw nasa bahay, hindi mo pa magawa ng maayos ang pag-aalaga sa anak. Masakit, ngunit tiniis ko. Pinilit kong magturo, magbantay at magtaguyod para sa anak namin. Buti na lang, lumaki siyang may determinasyon at nakapasa sa isang prestihiyosong unibersidad. Ngunit pagkatapos, naging abala rin siya sa trabaho, at ako ang naiwan para alagaan ang apo ko. Sa nakalipas na mga araw bago ang eksamen, inulit-ulit ko ang lahat ng kaalamang natutunan ko noon. Pinaghandaan ko ng mabuti. Alam ko rin na mas madali ang exam ngayon kaysa sa magiging exam 2 o 3 dekada mula ngayon, isang kalamangan na hindi ko sasayangin. Hindi nagtagal, natapos ko ang pagsusulit. Nang makita ni Ma'am Corazon ang resulta, napansin ko ang unti-unting pagliwanag ng kanyang mukha. Alam kong tama ang naging desisyon ko. Kilala ko na siya mula sa nakaraang buhay ko, isang guro na may malasakit sa mga estudyanteng may potensyal. Marami na siyang natulungan upang makamit ang mga prestihiyosong parangal. Ngunit noon, narinig ko lang ang masasamang salita mula kay Dominic na sinisiraan siya. Sinasabing nakikipagkompetensya raw siya sa mga kapwa-guro para maagaw ang mga proyekto. Ang hirap ng test na to, ha, sabi niya, pero nakaya mo ng ganito kagaling. Iyan ay kahanga-hanga. Mabait niyang inilabas ang ilang makapal na aklat mula sa kanyang istante at iniabot sa akin. Hindi lang kimika ang lalabas sa entrance exam, kailangan mo ring mag-review ng iba pang subjects. Kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Tumingin siya sa akin ng diretso at may kumpiyansa sa tinig. Sa antas mo ngayon, naniniwala akong sa susunod na taon, magiging estudyante na kita. Pagkatapos kong muling isilang, natutunan kong pahalagahan ang aking sarili. Sa wakas, may init na sumibol sa aking puso. Ngunit bigla kong naalala ang sinabi ni Ma'am Corazon Mercado. Ma'am, hindi ko po balak sumali sa entrance exam sa kolehiyo sa susunod na taon. Gusto ko pong sumali sa taong ito. Napatigil si Ma'am Corazon Mercado, bahagyang kumunot ang noo. Anak, malapit nang matapos ang registration para sa entrance exam ngayong taon. Sa pag-aaral, pinakamalaking kasalanan ang magmadali. Dapat pag-isipan mo itong mabuti. Pero may dahilan ako para gawin ito sa abot ng aking makakaya. Tinanong ko siya. Ma'am, ngayong katapusan ng taon, may kompetisyon sa chemistry, tama po ba? Tumango siya. Sa nakaraang buhay ko, si Dominic Vergara ang lumahok sa kompetisyong iyon at nanalo ng unang gantimpala. Dahil doon, nakapasok siya sa laboratorio, isang pagkakataon na binayaran ko noon ng dugo at luha. Ngayon, hindi lang basta makapasok sa unibersidad ang gusto ko, kundi maagaw ang pwesto ni Dominic Vergara. Hindi ako tumigil sa pagtakbo pa uwi sa dormitoryo, handa nang mag-impact para magbitiw sa trabaho at mag-focus sa pag-review. Pagdating ko sa pinto, nakasalubong ko si Dominic Vergara at si Bianca. Sa nakaraang buhay ko, dito rin kami nagkakilala ni Bianca. Noon, sinabi ni Dominic na kaibigan niya si Bianca mula pa sa dati nilang paaralan, isang estudyante sa sayaw sa kalapit na technical school. Malayo sa pamilya at walang kamag-anak, kaya bilang magkaibigan, dapat daw magdamayan. Nakakatawa, naniwala pa ako noon sa mga salita niya. Naawa ako kay Bianca at inanyayahan siya sa bahay. Kahit anong masarap sa kantina ng pabrika, dinadalhan ko pa siya ng isang bahagi. Malamang, tinatawanan lang niya ako sa isip bilang isang hangal. Magtatago sana ako sa likod ng malaking puno ng balete para manmanan sila. Sa una, may distansya pa sila sa isa't isa, ngunit di nagtagal, si Bianca ay nagsimulang mamula at lumapit. Hanggang sa tuluyan silang nagyakapan at naghalikan. Eksakto sa tamang oras, lumabas ako mula sa likod ng puno at sumigaw. Dominic Vergara. Ano nang ginagawa niyo? Nagulat pareho, agad itinulak ni Dominic si Bianca. Namula si Bianca sa hiya at mabilis na tumakbo palayo. Ibinagsak ko ang aking bag sa katawan ni Dominic. Napatumba siya sa lupa at muli ko pa siyang hinampas sa ulo. Nanlabo ang kanyang paningin at sumigaw sa sakit. Nang makabawi siya, tinakpan niya ang namamagang pisngi at sumigaw. Francesca, ganyan ka ba? Wala ka na bang respeto sa sarili mo bilang babae? Ngumisi ako ng malamig. Ikaw na traidor, walang utang na loob, may mukha ka pang magsalita.
Karapat-dapat ka ba sa akin? Sa mga magulang ko? Nagpumilit siyang sumagot. Ikaw kasi hindi ka marunong magpakababae. Kung naging kasing inosente ka lang din Hunhu, hindi ka hahantong sa ganito. Klaro, plano na niya noon pa, mag-asawa ng tagapaglingkod sa bahay, at mag-alaga ng kabit sa labas. Sinampal ko siya. Ito ang bahay ko. Lumayas ka. Mula ngayon, patay man o buhay, wala ka ng kinalaman sa akin. Nagtaka siya saglit, pero agad ding nagalit. Huwag mong akalain na hindi ako mabubuhay nang wala ka. Madaling maghanap ng mas mabuti kaysa sayo. Kung hindi lang dahil sa mga magulang mo na pilit akong pinapairal sa inyo, matagal na akong umalis. Tumango-tango pa siya na parang sigurado. Darating ang araw, ikaw pa ang magmamakaawa sakin. Hindi ko na siya pinansin. Pinalayas ko siya, nag-impake, at agad na nag-resign sa trabaho. Bago ako umalis, binilinan ko ang mga katrabaho na huwag sabihin kay Dominic kung saan ako pupunta. Pumunta ako kay Maam Corazon Mercado para maghanap ng matitirhan. Maliit lang ang kailangan ko. Sa kabutihang palad, may bakanting kwarto sa dormitoryo ng mga guro at maaari rin akong kumain sa kantina ng paaralan. Samantala, si Dominic ay mabilis na naubos ang kaunting pera na galing din sa akin. 2 araw lang sa hotel, ubos na ang laman ng bulsa. Nang bumalik siya sa dating dormitoryo, hinarang siya ng bantay. Uy, saan ka pupunta? Si Francesca. Lumipat na siya. Natigilan si Dominic parang estatwa. Tahimik akong nag-review sa dorm ng guro, pero hindi ko akalaing dadalhin ni Dominic mismo ang mga magulang ko para hanapin ako. Napilitan tuloy ang mga katrabaho ko sa pabrika na sabihin kung nasaan ako. Pagdating ko sa gate ng paaralan, agad niya akong hinawakan sa pulso, galit na galit. Francesca, anong ginagawa mo rito? Alam mo bang ilang araw kitang hinanap? Sa isip ko, malamang naubos na pera niya kaya ako hinahanap. Nag-alala ang mga magulang ko. Bakit bigla kayong nag-away? Nga, bakit mo iniwan ang magandang trabaho? Aba, sinamantala ni Dominic ang pagkakataon para pagpilitan ang bersyon niya ng kwento. Pero ngumisi ako at hindi nagpatalo. Hindi niya sinabi kung bakit. May babae siya sa labas? Tinaasan ko ang boses ko para marinig ng mga dumaraan. Nag-umpukan ang mga tao, interesado sa tsismis. Agad dinakpan ni Dominic ang bibig ko. Ano nang pinagsasabi mo? Gulat na gulat ang mga magulang ko. Dominic, totoo ba yan? Natural, hindi siya aamin. Hindi totoo yan. Wala akong ginawa. Nakipag-usap lang ako sa isang kaklase, pero binugbog na niya ako. Kilala ng mga magulang ko si Dominic bilang mabait mula pagkabata, kaya mas naniwala sila sa kanya. Francesca, bakit pinalalaki mo ang gulo? Pati mga usisero ay nakisabat. Normal lang magtulungan ang magkaklase. Kabataan ngayon kahit maliit na bagay pinag-aawayan. Lumakas ang loob ni Dominic. Sabi ko, hindi ba't nakita ko mismo na hinahalikan mo siya sa labas ng dorm ko? Namula siya. Anong kalokohan yan? Lumapit ako sa mga tao. Kung hindi siya nagsisinungaling, tara, puntahan natin ang babae niya, nasa kalapit na paaralan sa sayaw. Pangalan niya, Bianca. Nanlaki ang mata ni Dominic, hindi inaasahang alam ko ang lahat. Naniwala ang ilan sa mga tao dahil kumpleto ang detalye ko. At dahil gusto nilang may eksena, sumigaw ang iba. Sige, puntahan natin. Ayaw ni Dominic lumaki ang gulo, kaya inilipat niya ang usapan. Ikaw nga, bakit ka nakatira sa paaralan? Baka may relasyon ka sa guro. Sa panahong iyon, mas mahalaga ang reputasyon ng babae kaysa sa lalaki. Kapag lalaki, tinatawag lang na ay mapusok, pero kapag babae, tinatawag ng imalandi. Hindi ka estudyante ng unibersidad, empleyado ka lang sa pabrika. Anong karapatan mong tumira dito? Baka ikaw pa itong may lalaki sa labas? Halos sirain niya ang buhay ko. Nagtanong ang mga magulang ko. Tama si Dominic, Francesca, paano ka nga nakatira sa unibersidad? Sa ilalim ng tingin ng lahat, sagot ko. Mag-exam ako para makapasok sa unibersidad. Nakita ng guro ko ang potensyal ko at pinayagan akong tumira rito para maghanda. Nakatingin sa akin si Dominic Vergara at may kasamang pag-iling at pangungutya sa kanyang labi. Francesca, ikaw. Mag-exam sa kolehiyo.
Magandang binhi ka raw. Tumawa siya ng malamig. Huwag mong sabihing pagkatapos ng mahabang panahon mong nagtatrabaho sa linya ng pabrika, sa markang nakuha mo noon, maswerte ka na kung makapasok ka sa kahit anong vocational school. Tama siya sa isang bagay, noon, hindi talaga kahanga-hanga ang marka ko. Pinili kong magtrabaho dahil hindi lang ako nag-aaral, tuwing bakasyon o kahit pas midterm, kailangan kong umuwi para tumulong kay inay sa bukid. Samantalang si Dominic siya ang tipong walang ibang iniintindi kundi ang kanyang mga libro at pangarap. Kung ngayon ay babalik ka na lang, hindi kita hahamakin. Umuwi ka na lang sa akin, humingi ka ng tawad sa mga boss. Sabi nila, tatanggapin ka pa rin sa pabrika. Alam ko ang totoo, ang pinakakinatatakutan ni Dominic ay mawalan siya ng taong mag-aalaga at magbibigay sa kanya ng pera para sa kolehiyo. Kaya't ginagawa niya ang lahat para pilitin akong bumalik bilang parang kasambahay niya. Aba, iha, maganda na nga itong lalaki mo. Sa baryo namin, sa ginawa niya, lulubog na sa kulungan yan, sigaw ng isa sa mga usisero. May hagdang binibigay na sayo, bumaba ka na at bumalik sa maayos na buhay, dagdag pa ng isa. Si tatay at nanay halatang kampi sa kanya. Tama si Francesca, mag-sorry ka na lang kay Dominic. Lumaki kayong magkasama, ano bang pagsubok ang hindi ninyo kayang lampasan? Natakot si Dominic na baka ibunyag ko pa ang mga sikreto niya. Bigla siyang lumapit at pilit akong hinila. Ano ng kaguluhan to? Isang malamig pero matatag na tinig ang pumunit sa ingay. Dumating si Maam Corazon Mercado, ang guro na hindi ko akalaing magiging parang lifeline ko ngayon. Nang makita niya ako, may bahid ng gulat sa kanyang mukha. Agad akong tumakbo papunta sa kanya. Maam! Si Dominic inakusahan niya ako na may relasyon daw ako sa isang guro dito sa universidad. Mataas ang kilay ni Maam Mercado, inayos ang kanyang salamin at malamig na sinabi. Dominic Vergara, alam mo ba kung gaano kahalaga ang reputasyon ng isang babae? Isang estudyanteng universidad na tulad mo, paano mo nagagawang mag-imbento ng ganyang kasinungalingan ng walang ebidensya? Guro niya si Maam Mercado, kaya agad na nanlumo ang mukha ni Dominic. Hindi pa siya nakakahanap ng palusot, nagsalita na ulit si Maam. Si Francesca ay masipag at may potensyal. Napag-usapan na namin na pansamantala siyang titira sa dorm ko. Kung nag-aalala kayo, sabay tingin kina tatay at nanay, pwede kayong sumama para makita mismo. Biglang nagbago ang anyo ni na tatay at nanay, mula pagkabalisa ay naging tuwa at respeto. Sa panahon nila, mataas ang tingin sa mga guro, lalo na sa guro sa kolehiyo. Paulit-ulit silang nagpasalamat at humingi ng paumanhin sa istorbo. Pinahid ko ang luha sa pisngi at sinadya kong ipaalam sa lahat. Kung hindi lang sa tulong ni Maam, hindi ko alam ano na ang mangyayari. Pinag-aral at pinalaki ng mga magulang ko si Dominic, pero tila hindi siya marunong makontento. Pinilit niya akong magtrabaho para may pera siya, para may panggastos sa kolehiyo. At habang ginagawa ko yon, siya naman ay palihim na may babae sa labas. At nang mahuli ko, gusto pa niyang sirain ako sa pamamagitan ng peking kwento. Nagsimula nang mag-ingay ang mga tao. Ah, kaya pala. Wala palang utang na loob. Lalaking may kamay at paa pero pinaasa sa babae, walang hiya. Nakakahiya ka, Dominic. Hindi ka karapat-dapat sa kahit sinong babae. Para siyang binuhusan ng batong walang tigil. Hindi kinaya ni Dominic ang bigat ng mga mata at boses ng mga tao, kaya't dali-dali siyang tumakas. Pag-uwi ko kina tatay at nanay, alam kong mas ligtas na ako. Nakapagtuon ako sa pag-aaral, at hindi nagtagal, matagumpay kong natapos ang exams. Sa tuwing naiisip ko, nagpapasalamat ako sa nakaraang bersyon ng sarili ko, kahit nasa pinakamadilim na sitwasyon, hindi sumuko sa pagkatuto. Pagsapit ng bakasyon, karamihan ng mga kaklase ko ay umuwi. Ako, nanatili para maghanda sa chemistry competition sa susunod na semester. Isang araw sa kantin, nakasalubong ko si Dominic at si Bianca. Wala nang matitirhan si Dominic mula nang putulin namin ang koneksyon, kaya malamang nakikitira siya kay Bianca, isang dalagang mula sa may kayang pamilya. Malamang may mga pangakong binitiwan si Dominic kaya't handa itong sustentuhan siya. Kaunti lang ang tao sa kantin, karamihan ay mga estudyanteng may research o eksperimento. Nasa tabi ni na Dominic at Bianca ang ilang kaibigan niya, mga lalaking halatang may paghangarin kay Bianca. At doon siya, parang isang bituin na iniidolo ng lahat. Ah, ito ba ang ex ni Dominic? Salamat ha kung hindi dahil sayo,
Hindi ko makikilala ang ganito kabuting lalaki, sabi ni Bianca na maihalong iting pang-aasar. Sa akin lang, sobra ka talagang matigas ang ulo. Ano bang silbi ng babaeng puro aral lang, kung ni puso ng lalaki ay hindi mo kayang hawakan? Sumang-ayon agad ang mga nakapaligid sa kanya, halatang gustong sumipsip. Paano siya maikukumpara sa'yo? Kahit anong dami pa ng librong basahin ng ganyang babae, wala ring magkakagusto sa kanya. Ngumiti ako, maihalong pang-uyam at sumagot. Kung ganon, hiram na lang ako ng magandang salita mo. Kung kagaya mo na buong araw ang iniintindi ay lalaki lang, parang lang ang nahanap lang ay dumi para lapitan, yun ang totoong trahedya. Isang linya lang, tinamaan silang lahat. Namutla kaagad ang mukha ni Dominic Vergara. Francesca, akala mo ba hindi ko alam ang totoong kulay mo? Magpanggap ka lang dyan, kunwari nag-aaral para may pang-exam ka lang. Sa bandang huli, puro pagsasayang lang ng oras. Narinig iyon ng barkada niya at agad nagkaroon ng lakas ng loob. Baka naman binigyan lang ng pera si Maam Corazon Mercado, kaya nakapasok sa universidad. Nagkatawanan sila, halatang may kasamang malisyosong tuwa. Isang ate mula sa kantin na kanina pa nanonood ang sumingit. Wala kayong pruweba, tigilan niyo nga ang pagsasalita ng walang basehan. Tumayo ang pinakamatangkad at matipuno sa grupo, mukhang siga at mayabang. Ano bang walang basehan? Ang mga babae, wala talagang talent para sa research. Kung maaga kang susuko, pwede ka pang maghanap ng mapapangasawa. Kapag nasira na pangalan mo, wala nang kukuha sa'yo. Para sa akin, pumapasok lang siya dito para mapansin ng kung sinong lalaki. Pero wala namang may gusto sa babaeng palaban na kagaya niya. Napakunot ang noo ng ate, halatang nainis. Nasa makabagong panahon na tayo. Sabi nga, ang kababaihan kayang akuin ang kalahati ng mundo. Pero kayo, na mga estudyante sa kolehiyo, ni ideyang ganyan wala. Nakakahiya sa paaralan natin. Doon naman tumili ang isa sa kabilang grupo, sabay turo sa akin. Sigurado akong babagsak siya. Kung makapasa yan, kakain ako ng tae. Kaagad akong tumango, parang natatakot pa siyang bawiin. CJ! Napatingin lahat sa akin. Sabi ng matipuno. Kung bumagsak ka, ikaw ang kakain. Walang pag-aalinlangan, sagot ko. Walang problema. Nagkatinginan sila at biglang nagtawanan. Si Dominic Vergara, halatang sabik makita akong mapahiya, umisi. Francesca, hindi mo ba alam? Ngayong araw ang release ng admission letters ng eskwela natin. Hapon na at hanggang ngayon wala ka pa ring natatanggap. Tumawa si Bianca na parang baliw. Kaya pala ang tunay na kakain ay ibang tao. Nagsigawan ang grupo, may ilan pang nagsabing isama ako sa banyo para't ipatikimpi ang sariwa. Yung ate na kanina'y tumulong, humarang ulit sa harap ko. Hindi kayo nahihiya, grupo kayo tapos isang babae lang ang inaaway ninyo. Si Dominic Vergara naman ay maihalong panunukso at galit. Francesca, kanina pa ang tapang mo. Sige nga, huwag kang maging pagong na nakatago sa shell. Matapos akong ipahiya sa harap ng paaralan ilang araw ang nakalipas, halatang pinagplanuhan niya na ang paghihiganti. Nang hindi ako gumalaw, bigla silang lumapit at pilit akong hinila palabas. Sinubukan akong ipagtanggol ng ate pero natalo siya sa dami nila at napaurong. May ilang estudyanteng naawa at sumubok ding pumagitna. Sa gitna ng tensyon, may mabilis at magaan na yabag na pumasok mula sa pintuan ng kantin. Francesca, may magandang balita. Nakilala ko siya agad, isa sa mga kuya mula sa laboratory ni Maam Corazon Mercado. Hawak niya ang manipis na folder, tumatakbo papalapit sa akin. Kanina pa kita hinahanap. Heto, ang admission letter mo. Para bang napindot ang pause button sa buong eksena. Lahat ay nakatitig sa papel na iyon. Ang matipuno, mabilis na kumapit sa kwelyo ni Dominic Vergara. Hindi ba't sabi mo babagsak siya? Natulala si Dominic, bulong niya. Paano nangyari yon? Isang buwan pa lang ni. Isang buwan lang ang lumipas mula nang magkasama pa kami sa iisang bahay. Alam niya na araw ko'y po ng trabaho at gabi alaga pa siya. Halos wala akong oras para sa sarili. Baka naman pumili lang siya ng kurso na sobrang baba ng cut-off. Hindi pa natatapos magsalita si Bianca nang agad kong buksan ang papel ng resulta ng pagsusulit.
Malinaw na malinaw ang nakasulat, Department of Research. Malinaw ba? Tanong ko, malamig ang boses. Kaya ngayon, pumili na kayo ng paborito niyong banyo at kumain ng busog dyan. Nagkatawanan ang mga kaklase. Namutla si Bianca, halatang nadaplisan ng hiya. Biro lang yon, wag ka namang depensa niya, pilit na nakangiti. Biro. Kanina, gamit ang dami niyo, inaapi niyo ako at muntik pa kayong gumamit ng dahas. Kita ng lahat yon. Tahimik ang paligid. Marami sa mga kaklase ang kumampi sa akin. Lalong nawala ng mukhang ihaharap sina Dominic Vergara at ang barkada niya. Nang makita nilang wala na silang laban, paisa-isa silang nag-alisan. Tinawag ko si Dominic bago siya makalayo. Sa second semester, sasali ka sa graduate research competition, di ba? Tumikim siya, pilit na maangas. Walang problema kung makipagpustahan ulit tayo. Umiti ako ng bahagya. Pusta ko, hindi mo pa rin ako matatalo. Kita sa mga mata niya ang kaba, kahit pa sinusubukan niyang magmatigas. Nakapasok ako sa universidad ayon sa plano. Sa nakaraan man o sa ngayon, natupad ko na rin ang pangarap ko. Laking gulat ni Ma'am Corazon Mercado na pumasa ako sa entrance exam sa maikling panahon. Mula noon, mas tumaas ang tiwala niya na mailaban ako sa kompetisyon sa second semester. Ang grand prize ng contest ay slot sa laboratorio ng head ng chemistry department, paliwanag niya habang abala sa pag-aayos ng mga papel. Kumakalat na sa mga guro ang balita tungkol sa pagpasok mo sa universidad. Kahit hindi ka mag-champion, makikilala ka ng head. Kaya sulitin mo ang pagkakataon. Sa tulong ng paghikayat ni Ma'am Mercado, lalo akong ginanahan. Pero para sa akin, hindi lang sapat ang sumali, kailangan ko ang unang pwesto. Paminsan-minsan, nagkikita kami ni Dominic sa campus. Mula nang mapahiya siya sa kantin, umiiwas na siya. Pero isang linggo bago ang contest, bigla siyang lumapit sa akin sa hallway, mayabang ang tono. Francesca, akin na ang championship ngayon. Last time sabi mo magpatalbugan tayo, eto na yon. Hindi ko siya pinansin. Aha! Natatakot ka, di ba? Kita sa mukha mo, halos pasigaw niyang sabi, sinusubukang magpakitang gilas sa mga taong nakikinig. Pagkatapos ng lunch, papunta ako sa science building nang mapansin ko sa maliit na gubat malapit doon ang dalawang pamilyar na anino. Nang tumitig ako, si Bianca at si Sir Antonio pala. Tahimik akong lumapit. Yakap ni Bianca ang liig ni Antonio, para bang mahinhin pero halatang sanay na sa larong iyon. Abala ang kamay ni Antonio sa panghahalik at paghima sa kanya. Saglit na sumilip ang pagkasuya sa mukha ni Bianca, pero agad niyang tinakpan ng ngiting malambing. Sir, kailan mo ibibigay ang sagot sa contest kay Dominic? Pa, sweet niyang tanong, parang wala siyang kasalanang ginagawa. Doon ko naintindihan, gagamitin pala ni Dominic si Bianca para makuha ang sagot. At si Bianca mismo, kusang nakikipag-kutsaba. Naku ha, pag yumaman si Dominic, iiwan mo na ako, selos na biro ni Antonio, ngunit maihalong pangamba. Ay hindi po, sir. Mas gusto ko po kayo, mature at mailaman. Di hamak na mas mababa si Dominic, sagot ni Bianca, habang nilalapit palalo ang katawan. Pero kung hindi dahil sa kanya, wala tayo. Pag hindi natin siya binigyan ng sagot, baka ikalat niya tayo. Napangiti si Antonio, halatang nadadala. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Napailing ako sa galing nilang magpanggap. Nasa kamay ko noon ang kamera na ipinahiram sa akin ni Ma'am Mercado para sa mga shots ng crystal samples. Isang click lang, kuha na ang ebidensya. Pagkatapos, mabilis akong umalis, walang lingon. Dumating ang araw ng kompetisyon. Lumapit si Dominic sa akin sa hallway, nakaayos ang buhok at damit na parang endgame na para sa kanya. Francesca, akin na ang first place. Kung ngayon ka hihingi ng tawad at babalik sa akin, baka may pag-asa pa tayong magkabati, sabi niya, nakangiti ng mayabang. Napangisi ako. Alam kong wala siyang ibang motibo kundi bumalik sa akin matapos magsawa kay Bianca. Gusto niyang maglaro sa dalawang babae ng sabay. Nilapitan ko siya, halos magdikit ang labi ko sa tenga niya at bumulong. Nagmamadali kang bumalik kasi alam mong may relasyon sina Bianca at Sir Antonio, di ba? Nanlaki ang mata niya. Paano mo nalaman, bigla siyang natahimik nang maramdaman niyang nakapagsalita na siya ng sobra.
Inilabas ko ang litrato mula sa bag at ipinakita sa kanya. Hindi man kita ang buong mukha, imposibleng hindi niya makilala. Nahuli ko sila sa maliit na gubat. Nag-uusap tungkol sa contest habang naghahalikan. Parang kayo rin dati sa harap ng dorm ko, masayang-masaya, dagdag ko, puno ng sarkasmo. Hindi ko akalaing kaya mong tiisin na may malaking sungay sa ulo mo, sinambit ko pa bago ako lumayo. Nanatili siyang parang estatwa, walang imik. Tinapik ko siya sa balikat. Good luck sa contest, Dominic. Mabilis lumabas ang resulta. Kasama ang mga kaklase ko, pumunta kami sa bulletin board. Nandoon si Dominic at ang barkada niya, halatang kinakabahan. Nagtatanong sila kung nasaan si Bianca, pero walang makasagot. Nang makita niya ako, agad siyang nagbago ng tono, sinusubukang makabawi. Francesca, tigil-tigilan mo na ang ilusyon mo. Akin na ang first place ngayon. Yumakap sa braso ko si ate, senior. Okay lang kahit anong rank, Dominic. Mas matanda ka sa kanya ng 2 taon, wala namang ikakagalak kung manalo ka. May isang lalaki sa grupo ang sumabat. Hindi pwede yon. Last time, sinabi niya sa kantin na tatalunin ka niya. Kung hindi, nakakahiya. Umiti ako ng matalim, sabay sabing. Bakit, gusto mo ulit kumain sa public sea? Tumawa ang lahat. Matalim ang tingin sa akin ng malaking binatang may dating siga. Habang abala kami sa pag-uusap, dumating ang guro at idinikit ang talaan ng ranggo. Biglang natahimik ang lahat, walang kumikilos, nakatutok lang sa listahan, lahat gustong sila ang unang makakita ng resulta. Naramdaman ko rin ang bahagyang kaba sa dibdib ko. Pagkabukas ng ranggo, napanganga sa gulat ang senior ko. Biglang nagbago ang mukha ni Dominic Vergara at ng barkada niya. Sir, hindi po pwede to, baka po nagkamali kayo ng idinikit. Sinulyapan lang siya ng guro. Paano magkakamali? Kung ano ang lumabas, yun ang nakaprint. Bakit hindi ako ang nasa una? Larong nakasulat sa tabi ng unang pwesto ang pangalan ko. Niyakap ako ng senior ko at tuwang-tuwa pang tumalon. Francesca, ang galing mo. Napailing ang guro kay Dominic, halatang nawala ng masabi. Kung hindi ka kasing husay ng iba, mas mabuting mag-practice ka pa. Huwag mo agad isisi sa iba ang lahat. Nagkanya-kanyang alis ang barkada ni Dominic. Alis na, nakakahiya. Baka mamaya madamay pa tayo. Aba, ang kapal pa ng mukha. Siguradong sigurado siya na mahusay ang exam niya, kaya pa ako pinapunta para manood ng palabas, hindi niya alam, siya pala ang palabas. Tinignan ko ang listahan, pang-10 lang si Dominic. Napangiti ako. Wala namang bago. Noong nakaraang buhay ko, inalagaan ko siya sa lahat ng bagay. Wala siyang ibang iniisip kundi mag-aral. Pero ngayon, wala nang nagbibigay ng pera sa kanya. Kailangan niyang mang-uto kay Bianca, tumira sa dormitoryo, at asikasuhin lahat mag-isa. Idagdag pa na bago ang exam, sinadya kong guluhin ang isip niya. Kaya imposible talaga na mataas ang score niya. Ang saya ng pakiramdam ko, lahat ng sama ng loob ko noon, ngayon ko na nailabas. Humarap si Dominic sa listahan, paulit-ulit na nagtanong, bakit ganito? Hindi pwede to. Siguradong nandaya ka. Hindi ako papayag. Sigaw niya habang nakaturo sa akin. Kung ganon, Dominic Vergara, sabihin mo sa school, isumbong mo na may nangyaring pandaraya. Kahit ilang beses pa tayong mag-exam, handa ako. Pero ikaw, kaya mo ba? Hinawakan ko ang braso niya at bumulong. Noong araw ng exam, narinig ko sa maliit na gubat na nag-uusap si Antonio at si Bianca tungkol sa test paper. Sa tingin mo, kung ikaw ang naging top, hindi ba iiwan ni teacher ang baby niya para sa iyo? Sa palagay mo, tama ba ang sagot na binigay niya sa iyo? Parang naubusan ng lakas si Dominic. Bumagsak siya sa sahig at matagal na hindi kumilos. Naging madali para sa akin ang makapasok sa laboratorio ng department head. Magagaling ang mga senior dito, kaya kailangan kong mag-aral ng husto para makasabay. Pero hindi ko ito tinuring na hirap, kabaliktaran, may kakaibang sigla ako. Kung ikukumpara sa madilim na nakaraan ko, para itong langit at lupa. Hindi nagtagal, may lumabas na malaking balita sa campus. Mismong si Dominic ang nagsumbong na si Antonio ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa laboratory at nilagyan ng pampatulog ang girlfriend niya. Nag-ingay siya sa harap ng administration building.
Siyempre, ganito kalaking iskandalo, hindi pa palagpasin ng mga estudyante. Sumama rin ako sa mga kaklase para manood. Hinila ni Dominic sa buhok si Bianca at halos kalag ka rin ito. Ito ang malanding walang hiya na nanloko sa akin. Nagbabala ang mga guro sa admin office na tigilan niya ang pagsasalita ng ganyan. Ngunit sumigaw si Dominic, hindi ako nagsisinungaling. Nilagyan ni Antonio ng gamot ang girlfriend ko, at ang babaeng walang delikadesa na ito, imbes na lumaban, nakipagsabuatan pa sa kanya. Ngayon, may anak na siya sa hayop na iyon. Napasinghap ang mga nanonood. Umiiyak si Bianca, hindi makawala sa pagkakahawak ni Dominic. Dominic, wala ka na bang hiya? Ikaw ang nagtulak sa akin sa matandang iyon kapalit ng sagot sa exam. Pero kahit nandaya ka na, mas mababa pa rin score mo kaysa sa kanya. Nagulat muli ang lahat. Sinampal ng malakas ni Dominic si Bianca. Doon lang lumapit ang ilan para awatin siya. Hoy, kahit ano pa yan, hindi pwedeng manakit ng babae. Sakto, napansin niya ako sa gitna ng mga tao. Bigla siyang tumakbo papalapit pero naharang ng isang lalaki sa tabi ko. Napatigil siya at sa halip, lumuhod sa harap ko. Francesca, alam kong ikaw lang ang kakampi ko. Ikaw ang pinakamahal ko sa buong mundo, Francesca. Noong una, napakabuti ko sa'yo. Lahat ng ginawa ko, dahil lang sa babaeng iyon, isang halimaw na umakit sa akin. Kasalanan niya lahat ito. Huminga ng malalim si Dominic Vergara, ang dating kasintahan ko. Pwede ba tayong bumalik sa dati? Ibigay mo sa akin ang slot sa Central Research Facility sa Quezon City. Magpakasal tayo agad sa Civil Registry sa City Hall. Pangako, aalagaan kita habang buhay. Hindi ko mapigilang mapangiti ng mapait. Isa na namang palabas mula kay Dominic. Wala na akong tiwala sa kanya. Habang nakatingin siya sa akin na parang artista sa teleserye, dumating bigla ang Dian kasama si Antonio Ramirez, ang kasalukuyang sentro ng intriga sa buong universidad, at si Bianca, na nakangiti na parang walang kasalanan. Pagkakita ni Dominic kay Antonio, bigla siyang napuno ng galit. Hayop ka, sigaw niya. Pinunasan ni Antonio ang pawis sa noo at bumulong sa Dian, Sir, hindi po totoo yan. Lumapit si Dominic sa akin, nagmamakaawa. Francesca, ilabas mo na yung mga litrato ni Antonio at Bianca na magkasama. Ipakita mo sa lahat. Pero bago pa siya matapos, naramdaman ko ang malamig at mabagsik na titig ni Antonio na nakatuon sa akin. Napangisi ako. Dominic, tigilan mo na ang ilusyon mo. Akala mo ba, kawawa ka na ngayon? Mali ka. Ang pinakamahirap na araw ng buhay mo, nasa unahan pa. Habang nakatulala pa siya, lumapit ako sa Dian, kunwaring takot. Sir, wala akong alam sa mga litrato. Paulit-ulit akong tinatanong ni Dominic tungkol doon. Baka may tinatago siya. Lumingon si Antonio kay Dominic na may halong duda. Francesca, halos pasigaw si Dominic. Ipinakita mo na sa akin noon yung ebidensya. Bakit hindi mo ilabas ngayon? Hindi mo alam, si Antonio, simulat sa pool, may pagnanasa na sayo. Tinutulungan lang kita. Huwag kang mag-imbento, sigaw ni Antonio, lalo pang pinagpawisan. Napaiyak ako sa tiempo. Niloko niya ako noon. Nilisan ko siya nang malaman kong may relasyon siya kay Bianca. Pero hindi siya tumigil, paulit-ulit niya akong ginigipit. Ngayon, bigla na lang kung ano-ano sinasabi niya. Siguro may problema na talaga sa isip. Agad na sumabat si Antonio. Sir, ilang araw lang ang nakaraan, natalo si Dominic sa academic competition sa Cebu. Simula noon, parang may tama na ang isip niya. Baka hindi na siya makapagpatuloy sa pag-aaral. Saglit na nag-isip ang DN. Dalhin muna siya sa admin. Huwag tayong gumawa ng gulo rito. May mga estudyante pa. Lumapit ang mga gwardiya at dahan-dahan nilang inalis si Dominic at Bianca. Pero kahit hinahatak na siya, sumisigaw pa rin si Dominic, Francesca. Bakit hindi mo inilabas ang ebidensya? Mahal mo ako noon, di ba? Iniwan ko na si Bianca. Nagbago na ako. Nakangiti si Antonio habang nakikita si Dominic na dinadala palabas. Ngunit biglang nagsalita ang Dian, may kaugnayan ang usaping ito sa mga gamot na ginamit sa research project at sa regulasyon ng academic competition. Kailangan itong siyasatin ng mabuti. 2 linggo ang lumipas.
Opisyal nang tinanggal si Antonio Ramirez sa pwesto bilang project head ng Central Research Facility. Hindi mahirap patunayan ang paggamit niya ng ipinagbabawal na substances at pandaraya sa Cebu Academic Competition. Hindi ko maaaring ilabas ang mga litrato gamit ang pangalan ko. Sa halip, ipinadala ko ito ng anonymous sa asawa ni Antonio na nasa isang prominenteng pamilya sa Cebu. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang malaman ng pamilya na buntis si Bianca at si Antonio ang ama. Isipin mo, may anak na kasing edad ni Bianca si Antonio, pero nakipagrelasyon pa rin siya sa estudyante. Nagwala ang asawa niya. Sa hiya at galit, agad siyang nag-file ng annulment at lumipat sa Australia, kasama ang mga anak. Nawala ng proteksyon si Antonio. Kaya tinanggal siya ng universidad at sinama sa listahan ng mga hindi na pwedeng magtrabaho sa alinmang research facility sa bansa. Kasabay nito, sinibak din si Dominic Vergara, dahil sa conduct unbecoming of a student. Si Bianca, nang makita niyang wala na siyang mahihita kay Antonio, bumalik kay Dominic. Ngunit hindi pumayag ang pamilya niya. Lumuwas pa mula Cebu ang mga magulang niya at hinarap si Dominic sa harap ng DN. Sinira mo ang buhay ng anak namin, galit na sabi ng ama ni Bianca. Sa hallway ng University Admin Building sa Quezon City, nagtipon ang mga usisero. Mga estudyanteng mahilig sa chismis, mga propesor na kunwari walang alam pero nakikinig sa bawat detalye. At ako, tahimik lang na nakamasid mula sa gilid, hawak ang phone kung saan nakasave lahat ng screenshots ng katotohanan. Sa lungsod tulad ng Manila, mabilis kumalat ang chismis, mas mabilis pa sa jeepney sa EDSA tuwing walang traffic. At alam kong ang pagbagsak ni na Dominic, Antonio at Bianca ay simula pa lang. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ni Dominic Vergara, lalo pang lumala ang kanyang pag-iisip. Sa gitna ng masikip at maingay na kalsada sa Maynila, mga busina ng jeepney, tawag ng mga tinderang nagbebenta ng prutas, bigla niyang sinaktan si Bianca hanggang sa nawalan ito ng dinadala. Walang awang sinaksak ng kapalaran ang pamilya ng babae. Galit na galit ang mga magulang ni Bianca, agad nilang ipinablotter sa pulisya sa Maynila at ipinasok si Dominic sa kulungan. Pagkatapos ng insidente, tila naglaho na lang silang lahat, parang usok na tinanggay ng hangin mula sa Pasig River, walang iniwang bakas, walang bumalik. Samantalang ako, tahimik lang na itinuloy ang buhay. Tinanggap ko sa Maynila ang mga magulang ko mula sa probinsya. Sa tuwing sumasakay kami ng bus mula terminal sa Cubao, ramdam ko ang bigat ng pagod sa katawan ni Papa, lalo na sa kanyang mga binti na halos hindi na makalakad ng matagal. Hindi na siya makagawa ng mabibigat na trabaho sa bukid o sa construction. Kaya naghanap ako ng maliit ngunit maayos na bahay sa isang barangay sa Quezon City para sa kanila. Si Mama naman, kahit may edad na, ay gumagawa ng mga sideline, nagtitinda ng banana queue sa tapat ng paaralan, nagbebenta ng kakanin tuwing umaga sa palengke. Sa tulong ng scholarship na nakuha ko mula sa universidad, pati na rin ang kaunting kita mula sa online tutoring para sa mga estudyante sa Cebu, naging sapat ang kita namin para mabuhay ng disente at masaya. Kapag nakikita ng mga magulang ko na maliwanag ang kinabukasan ko, napapaluha sila. Anak, kasalanan naming dalawa ng tatay mo. Hindi namin akalaing ganito si Dominic Vergara. Noong una pa lang, dahil sa kanya, napilitan ka ng magtrabaho ng maaga. Umiti ako at hinawakan ang kanilang mga kamay, sabay sabi, para sa kanila at para na rin sa sarili ko. Kung aasa ka sa bundok, guguho ito. Kung aasa ka sa tao, aalis sila. Sarili mo lang ang tunay na maaasahan. Makalipas ang ilang taon, nakapagtapos ako ng kolehiyo. Sa isang hapon habang nag-aayos ako ng mga papeles sa campus, narinig ko mula sa gwardiya ng universidad, isang lalaking matagal nang nagbabantay sa gate, na may isang lalaking mukhang wala sa sarili na palaging paikot-ikot doon. Paulit-ulit daw itong nagbubulong. Dapat ako ang nag-aaral, ako ang dapat maging una, ako ang dapat nasa laboratorio. Sabi ng gwardiya, natakot siya na baka makaperwisyo sa mga estudyante, kaya pinaalis agad at tumawag sa barangay tanod para siya'y maiwasan sa lugar. Umiti lang ako nang marinig iyon. Kahit sa nakaraang buhay man, si Dominic Vergara ay walang iba kundi isang lalaking handang ipagpalit ang dangal ng asawa para sa pansariling kapakinabangan, isang inutil na umaapak sa kababaihan para umangat. Hindi kailanman para sa kanya ang posisyong iyon. Samantalang ako, naghahanda ng isama ang mga magulang ko sa isang mas malaking lungsod, marahil sa Cebu,
kung saan mas malapit ang dagat at mas sariwa ang hangin, o sa mas modernong distrito ng Bonifacio Global City sa Taguig, para ipagpatuloy ang aking pag-aaral at pag-unlad sa propesyon. Bago umalis, sumakay ako sa motor at nagmaneho papuntang Batangas. Sa daan, nadaanan ko ang mga karinderya na amoy inihaw na bangus, mga jeepney na makukulay na puno ng pasahero, at mga bata na naglalaro sa gilid ng kalsada. Pagdating ko sa baybayin, umupo ako sa buhangin, pinakinggan ang alon, at tinanaw ang malayong liwanag ng mga bangka sa laot. Ngayon, akin ang kinabukasan. Para bang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Sa bawat ihip ng hangin mula sa dagat, ramdam ko na unti-unti akong bumabalik sa sarili ko, mas matatag, mas malaya, at handa sa bagong yugto ng buhay.